araw ka mag-aral. Ngayon po, magbabasa po tayo ng kwentong bayan. Ang pamagat niya po ay Sandaang Damit ni Fanny Garcia. May isang batang mahirap. Gaaral siya. Sa paaralan ay kapansin-pansin ng kanyang pagiging walang imig. Malimit siyang nag-iisa. Laging nasa isang sulok. Kapag nakaupo, naitila'y pinagkit. Laging nakayoko. Mailap ang mga mata. Sasagot lamang kapag tinatawag ng guro. Halos paanas na akong magsalita. Naging mahiyain siya sapagkat maaga niyang natuklasan kaiba ang kanyang kalagayan sa mga klase. Ipinakita at pinabatid nila iyon sa kanya. Mayayaman sila, magaganda at iba-iba kanilang damit na pumapasok sa paaralan. Palimit nila siyang tuksoin sapagkat ang kanyang damit, kahit na malinis ay halatang luma na. Palibhas ay kupasin at punong-puno ng sulsi. Kapag oras na ng kainan at labasan ng kanilang pagkain, halos ayaw niyang ilitaw ang baon. Itatago niya sa kandungan ng kanyang pagkain, ipiraso ng pakunti-kunti, tuloy subo sa bibig, mabilis upang hindi malaman ng mga klase ang kanyang dalang pagkain. Sa sulok ng kanyang mga mata, nasusulyapan niya ang mga pagkain nakadisplay sa ibabaw ng purite ng mga klase. Mansanas, sandwiches, kanding may iba pang hugis, at kulay na pambalot na palara. Ang panunukso ng mga klase ay hindi nagwawakas sa kanyang mga damit. Tatanggayin nilang silipin kung ano ang kanyang pagkain at sila ay magtatawanan kapag nakita nilang ang kanyang baon ay isa lamang pirasong tinapay at karaniway walang palaman. Kaya lumayo siya sa kanila, naging walang kibo kapag isa. Ang nangyayaring ito ay hindi naman lingid sa kanyang ina. Sa bahay ay di minsan o makalawa siyang umuuwing umiiyak dahil sa panunukso ng mga klase at siya'y magsusumbong. Mababang kagat lagi ang kanyang ina. Matagal itong hindi makakatubo at sabay halos nito sa buhok at mapapalong sasabihin sa kanya, hayaan mo sila anak, huwag mo silang pansinin, amo kapag nakuha ang maraming pera ng iyong ama, huwag kakabaon ka na rin. Ang masarap na pagkain, mabibili na rin ang maraming damit at lumipas pa ang maraming araw. Ngunit ang amay hindi pa rin nakapag-uwi ng marami. Pero kaya ganun pa rin ang kanyang buhay. Ngunit ang bata unti-unting nakaunawa sa kanyang kalagayan. Natutunan niyang mamahali at malaking suliranin ang kanyang pamilya. Natutunan siya na umuwi siya. Di na siya nagsusumbong sa kanyang ina. Sa kanyang pagiging tahimik ay pinalalagay ang kanyang mga aklase na siya ang kaniyang talunan. Kaya lalong bidhi ang kanyang pagbukso. Lumang damit, di masarap na pagkain, mahirap isinasaliksik nila sa kanyang isip. Hanggat isang araw ay siyang lumaban. Sa buong pagtataka nila ay bigla na lamang nagkatinig ang mahirap na batang babae na lagi upasin, puno ng sulsi ang dalo. Ang batang walang magawa na walang mga kapatid. Siya ay naman ang kanilang tinuso. Alam niyo, ani, sa malakas at malalang tinig-tinig, ako ay may datang damit sa bahay. Nagkamit ang kanyang mga kaklase. Hindi sila makapaniwala. Kung totoo, yay ba't lagi ng luma ang suot mo? Mabilis ang nagtitipod niya dahil iingatan ko ang sandaang damit. Ayokong maluma agad. Sinungaling ka. Ipaliwanag mo muna sa amin para kami maniwala. Iisang tinig na nasasabi nila sa batang mahirap. Hindi ko madadala rito. Baka makagalitan ako ni nanay. Kung gusto niya, sasabihin ko na lang kung ano ang tabas, kung ano ang tela, kung ano ang kulay, kung may laso o bulaklak. At nagsimula na ang siyang maglarawan ng kanyang mga damit. Ayon sa kanya, may damit siya para sa iba-ibang okasyon. May damit siyang pangbahay, pantulog, pangpaaralan, pangsimbahan at iba pa. Naging mahaba ang kanyang pagkikwento. Paano inilarawan hanggang kaliit-liit ang detalye ng bawat isa sa kanyang sandaang damit. Tulad halimbawa sa isang damit na pandalo niya sa pagtitipon. Makintab na rosas ang tela nito na
na sinabugan ng pinagugupit ng munting bulaklak at makikislap na rosas at puting abaloryo. Bulga ang maangas. May tig isang malaking laso sa magkabilang balikat hanggang sakong ang haba ng damit. O kaya'y ang kanyang dilaw na pantulog na may prutas sa kwelyo, maangas at laylayan. O kanyang puting pangsamba na may malapad na sinturon at malalaking bulsa. Mula nooy naging kaibigan na niya ang mga kaklase. Ngayon, siya ang naging tagapagsalita at sila naman ang kanyang naging tagapakinig. Lahat sila'y natutuwa sa kanyang kwento tungkol sa sandaang damit. Nawala ang kanyang pagkamahiyain. Naging masayahin siya bagaman patuloy pa rin ang kanyang pamamayag. Kahit ngayon nabibigyan nila siya ng kapiraso ng kanilang baong mansanas sa sandwich, isa o dalawang candy. Ngunit isang araw hindi pumasok sa klase ang mahirap na batang babaeng may sandang damit. Sa kanang sumunod na araw at yung sumunod pa, at pagkaraan ng isang linggo hindi niya pagpasok, ay nabahalang kanyang mga kaklase at guro. Araw na po silang dalawa ng batang matagal na lumiban sa klase. Ang natagpuan nilang bahay ay sira-sira, nakagiray na sa kalumaan. Sumigaw ang isang babaeng payat, iyon ang ina ng batang mahirap. Pinutuloy sila at nakita nila ang maliit na kubuan ng kabayahan sa salat-salat na anumang kaya nayaang kasangkapan. At sa isang sulok ay isang lumang Teresa. Andoon nakalagay ang batang babaeng may sakit pala. Ngunit sa mga dumalaw ay di agad may sakit ang napagtuon ng pansin, kundi ang papel na maayos na nakahanay at nakadikit sa dingding na kinasasandigan ng teheras. Lumapit sila sa gilid na iyon, makukulay na riyon lahat ang kanyang naikunuwento. Totoo na ron ang sinabi niyang rosas na damit na pandalo. Sa pagtitipon na riyon din ang drawing na kanyang pantulog. Ang kanyang pansimba ang sinasabi niyang pamasok sa paaralan na kailanman ay hindi nasilayan ng mga kaklase dahil ayon sa kanya nakatago, iniingatan niya sa bahay sandaang damit na pawang ginuhit lamang.